Hello Team Authentic all over the world! We are back here in Boracay! Kamusta na nga ba ang Boracay ngayong 2026? Samahan niyo po kaming mag-DIY transfer from Caticlan Airport to Boracay Island gamit ang iPass. May mga pagbabago ba? Plus, where to stay on a budget na less than 2,500 pesos lang kasama na ang buffet breakfast. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayakluk. Ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Good morning, everyone! Bayong adlaw, guys. Oh, heto na. Ang Eto favorite na nga. ng lahat. We're going back to Boracay! In this episode, pakita pa rin namin sa inyo yung mga latest developments. May requirements pa ba by this time going to Boracay? Ay, yung iPass na lang. Kaya na yung gagawin natin. Magpakita na natin sa kanila. I-update natin yung mga kaganapan papasok ng Boracay. Today is January 5. Pakita lang namin sa inyo situation. Ang tagal na kasi namin hindi nagti-Terminal 3 kapag domestic. Grabe. Ganun na ganun pa rin yung situation. Ang daming pasahero. Tapos dun sa taas, may mga nakaupo na sa floors. And then, dalawa na yung naririnig namin na announcement na meron na namang mga delayed flights. Same pa rin na pala ang situation dito sa Terminal 3 kapag Cebu Pacific. Ang flight natin ay 8:55, 8:10 yung ating boarding time. It's 7:51. Wala pa rin tayong gate. And then ayun, very pa rin, Terminal 3 na Cebu Pacific. Yung from time to time, nag-iiba-iba yung boarding gate ninyo. So huwag kayong magpapakasigurado. Huwag kang magiging relax, guys. Oo, kahit Dapat maging attentive kayo. yes, kahit nakaupo na kayo dun sa akala yung boarding gate ninyo, pa rin kayo, makinig pa rin kayo sa mga announcement kasi naiiba. Kaya magulo siya kasi nakaupo na dito sa boarding gate nila. And then, biglang maiiba na naman. So, lilipat na naman. Ayun naiba-iba kasi yung boarding gates. Kaya nagkakagulo. It's 8:45. Boarding na tayo. Ang flight natin ay 8:55. So, sure na sure, delayed yung flight natin. So, sa mga first-timers sa Boracay, mahabang pasensya talaga ang kailangan ninyo dito. Kasi sa dami ng flights going to Boracay ng Cebu Pacific, kumbaga nagpapatong-patong siya. And gayon naman, babiyahe na tayo pa Tagaytay, charot. Magbabas tayo going to the airplane. Diba? Ang daming procedure. Carry lang yan. Practice pa lang to kasi guys, kapag pauwi from Caticlan Airport, magbabas din. Tapos doon nagtatagal sa bus. So baka hindi na kasi namin yung may pakita. So minsan 1 hour sa bus bago makasakay ng aeroplano. So at least dito pa lang, may practice na. Ayan! Konting kembot na lang, nasa Boracay na tayo. Mga 40 minutes lang naman ang magiging biyahe natin. And this is it! Touchdown Boracay! Hindi pa naman, OA lang kami. Nandito pa lang tayo sa Godolfredo Airport or Caticlan Airport. Yung isa talaga itong Boracay ang sarap puntahan. Kasi ang bilis ng biyahe, wala pang 40 minutes. Kung umidlip ka sa Oo. si Captain, nag-aanong sana pa landing na. Yes! And sa tagal natin nagbo-Boracay, nakakaloka. Ngayon lang namin nalaman na dapat pala nasa left side ka. Para kita-kita mo yung pinaka-ano. Island talaga mismo ng Boracay yung makikita mo sa left side. Anyways, tara, tignan natin baka may bago dito ngayon. Papasok ng airport at hanggang sa makalabas tayo. Taas ang kamay sa mga nakakamiss na dito sa Boracay. Ay, bago yan, bes. Umamin ka. Oo. Ang taray.
O, ganito lang kaliit yung airport ng Boracay. Ito yung bago, EO. Oh. Ang taray, no? May pa-EO sa Boracay. Why not? Ito bago tong part na to. Souvenirs. Meron na din namang mga souvenirs. Let's go. Labas na tayo. And the last time, nung pumunta tayo dito, hindi tayo nakapag-DIY kasi shala tayo that time. Shangri-La. So ngayon, ito ulit. DIY ulit tayo. Dahil wala tayong sundo, diretso labas tayo. Pero ito din, bago din to. Oh. Ngayon meron ng walkway. Ang taray ng walkway. Yung last na punta natin, wala pa tong walkway na to. O tara, tricycle ulit tayo. So hindi na pwedeng dumaan sa gitna. Dapat dito kayo sa walkway. Yung Henan, dito siya napunta sa sa dulo. Yung nandoon sa entrance, exit, doon yung mga Crimson, Shangri-La. Oo. Hindi. Ayan. O tara, labas tayo. Ganun na ganun pa rin naman. Nagkaroon lang ng walkway. Kaya ang mangyayari, as in iikot ka ng very light lang. Oo, hindi pwede na sa gitna ka dadaan. Wala nang shortcut. Ito na yung mga tricycle. Bayad lang tayo. Tignan natin kung magkano na. Last time kasi, magkano ba last time, bes? 150 yata last time, no? Dalawa na tayo. So, tignan natin ngayon kung magkano. Yung 150 na yun, from 100 yun dati. 150 pa din. 150 pa din. Same pa rin. Oo nga pala ha. Today nga ay January 5. Ang lakas ng hangin. That's why for sure malakas pa rin yung alon. At dahil tapos na ang habagat season, back to normal. Yung port natin ay sa Caticlan Port or yung tinatawag na Jetty Port. Ang lakas ng hangin. Umaano yung natin, camera natin. Gimbal? Oo, yung gimbal ng camera. Ang ganda pa rin ng Boracay. O doon na lang tayo magkita-kita sa port. After ng ilang minutes sa ating biyahe, nandito na tayo sa Jetty Port. And ang ginawa natin, nag-iPass ulit tayo. Yes, and then mamaya namin sa inyo lahat i-explain kung paano. And then yung mga questions nyo, may discount ba yung mga seniors, yung PWD, paano ba? So later yan, sa isang upuan, kapag nasa hotel na tayo. It's 11 a.m. Wala masyadong tao, ha? Katatapos lang siguro kasi ng mahabang holiday season. Ayan. Hanapin nyo lang tong buwat ng iPass. Nandito siya sa Love, the Philippines. And then, iba na ngayon. Last time walang ganito, no? Dati naka-iPass tayo, pero walang binigay sa atin na ano ba tawag dito? Na paper. Kasi ang ginawa last time, may nag-a-assist sa atin. May nag-a-assist. Ngayon, hindi na. Ngayon, So, ipapakita lang daw. Tapos dire-diretso na tayo. Yan daw yung ibibigay natin para makakuha tayo ng seat number sa boat. O, diretso na. Hindi na tayo pipila. Pero ang totoo ha, dahil yata lahat ngayon naka-iPass na, wala nang pila yung mga bayaran. Ayan o. Lumuwag na rin yung pila. O, walang pila yung mga ticketing counter. O, tayo daw diretso na tayo. So kayo, kung ayaw nyo mag-iPass, carry lang kasi walang pila. Ang natipid nyo, yung convenience fee. Mamaya pati yung convenience fee sasabihin namin sa inyo. Kung magkano, one way man yan or two way yung ginawa ninyong iPass. Ano, papakita lang natin siya. Tapos diretso na tayo.
Papakita na lang daw natin yan para makakuha tayo nga ng seat number. Ayan. Kumbaga dadaan-daan na lang tayo. Ito yung QR code. Ito na yung last step. May nakalagay ng 2 guests. Oo. O later ha, explain din namin sa inyo yan. Dalawa kami ni Enzo, pareho kami may QR code pero isa na lang yung ini-scan. Kasi kumbaga ang ginawa namin ni Enzo, companion or family. So ganun na lang yung gagawin ninyo. Wala na ring registration sa sa boat. Diba? As in, diretso na talaga. Oh. Yung pinrint natin. Oo, ayun na Meron na kagad tayong seat number. Thank you po. Super convenient. Kapag meron na kayong iPass, hello po. OMG, ang alon pa din. January na ang alon pa rin sa Boracay. Hindi siya napuno. Parang pakiramdam namin na Enzo, separate yata yung mga naka-iPass, no? Kasi first year natin sumakay na hindi puno. Pero may halo factor. Oo. Mas nakakahilo pa naman pag nakahinto yung bangka, di ba? Mas ramdam mo Dahil nga hindi na habagat season, ang bababaan na rin natin ay yung Cagban Port. Siguro mga 5 minutes lang from here. Ay, lakas na kalon. Makulimlim. Gusto niyo ba gumawa kami ng weather update sa Boracay? Charot. Makulimlim siya. And mahangin. Parang habagat season pa din yung weather niya. Plus maalon. And nandito na tayo sa Cagban Port. Tapos meron na ritong naghihintay. Just in case kasi, merong option na ngayon yung iPass. Kung mag-a-avail din kayo, nakasama na yung tricycle. So may mag-a-assist uli sa inyo if ever. Here's Boracay! Nandito pa lang tayo dyan sa Cagban Port, ha? Diba? Ang ganda na rin talaga. Kahit dito pa lang. And ngayon, alam nyo na, dahil hindi tayo nakamaleta, pwede tayong mag-individual. Ano ba tawag doon? Yung hindi special. Punuan. Yung punuan. May tawag sila doon. Single. Ay, nakalimutan ko na kung ano tawag doon. Basta yung punuan, para tipid. Sino ba naman ang hindi magpapabalik-balik ng Boracay? Dito pa lang sa port. Diba? Kahali-halina na. Ang taray no kahali-halina. Let's go na nga. Excited kami ipakita sa inyo, lalo na yung White Beach, kung gaano siya kaganda this time. Ang ganda ng kulay ng tubig. Ito na yung nasa labas ng port. Ang famous na Boracay signage. Na malaki. Kaya lang ang hirap ng magpicture. Kasi Naging kasi siya, parking na ng mga van. Yung mga transfer, yung mga private transfer. At least na solo natin. At baka may pila rito. Ito, meron naman dito na presyuhan kung magkano. At least may guide. Tignan natin. Ito. Pwede tayo dito sa white para hindi na tayo lalabas. Individual. Ayun pala tawag nga nila, individual. Pwede ilagay din yung bag sa taas. Lagay na lang natin. Yay! Nakababa na tayo. Ang binayaran natin ay 25 pesos each. yes. So, hindi siya yung e-trike ha. Yung e-trike kasi, parang sinisingil na sa atin 50 pesos, no? Ito 25 pesos lang. So, ayan. Kapag wala kayong dalang luggage, alak talaga ng matitipid ninyo. And nakita nyo naman, nandito na tayo sa Lime Hotel Boracay. Nakapag-stay na tayo dyan. Hindi tayo ngayon dyan. Dito tayo sa katapat sa Boracay Holiday Resort. Ito yung Lime Hotel. And then, Azalea.
Ito yung Boracay Holiday Resort. Tatawid lang tayo. And then yung entrance niya nandito sa gilid. Paglagpas natin ng kaunti, ayun na yung Henan Garden. Hi Henan! O, tara, pasok na tayo rito sa Boracay Halidin. Halidin? Saan yung Halidin? Boracay Holiday Resort. Ha? Ay, hindi ba? Ah, di ba? Kung saan kami pumapasok? Ayan. For sure, baka hindi pa tayo makapag-check-in. Kasi 12 pa lang. Hello po. So, ang gagawin natin if ever, iwan na lang muna natin yung gamit natin. So, eto na. Eto na yung pinaka-reception area ng holiday. Guys, kumapit kayo. Nakakapit na ba? Budget hotel or budget resort here in Boracay, pero merong welcome drinks. Why not? Diba? Refreshing. Taray, may lift. Thank you po. Dito tayo. Baka makita natin yung view. May pa-view dito. Lalo na kung malinaw sana to. Charot. Yan. Nakita na namin yung yung pool. Second floor na pala tayo. Hindi pa na natin makikita. Tara. And then, hihatid naman kayo. Yung fourth floor kasi sir is function. Okay, ito yung room natin. To be honest, medyo oldie na talaga. Oldie talaga siya. And then, pagpasok nyo, nag-provide naman sila rito ng table and chairs. And then, pwede daw mag-refill ng water doon sa baba. Ito, may toiletries ka agad dito. Yun nga, yung style niya kasi na siya, oldie na. Tapos, wala kaming may papakita sa inyo doon sa kabilang side na window kasi yung window niya nandito. Nakakaloka. Ang makikita natin, hallway! Why not? Diba? Ang lakas makasilya ng lolo't lola natin. Antique. Diba? Antique na antique. And then, may TV naman dito, pero hindi daw smart TV, sabi ni Enzo. Meron tayo ritong cabinet. Ito rin, yung cabinet. Hindi pala siya cabinet, may fridge. Huwag kayong loloko-loko. O yun nga, medyo antique na rin, pati yung fridge. Pero at least, Meron. oo, meron. And working well for sure. Oh. Diba? Kaya rin na. 2,000 pesos Heto na nga ang ating toilet. Ayan, meron ditong pa-sink. And then, meron namang pa-mirror. Tapos, yung toilet naman, meron namang bidet. And ito talaga, umamin kayo, nakaka-1980s tong ganito. Yung ganitong style ng bathroom or bath area or shower area. Pero, meron din naman niyang bath gel and shampoo. And of course, for sure, naman to, hot and cold. Ano yung biglang umingay, Bes? Naririnig niyo ba yun? Ano yun? Oh, naririnig niyo ba yun? Biglang parang nagkaroon dito ng ng eroplano. Oh. Yung pahintong aeroplano. O, diba? Ayun yung unique dito sa ating toilet. Meron siyang sound effects. And then, ito na yung ating beds. In all fairness naman, umamin kayo, kapag kaganyang shot, maganda naman, And then, hindi rin yan tinipid sa unan. 2.5. Dalawang malaki at isang maliit. Ito, ang panalo. Ilan to? 5.5. 4 na malaki and then 3 Throw pillow. maliliit. May pa-paintings naman. And then malamig. Working well naman yung AC. Tapos ito, cabinet ulit. Nandiyan na yung gamit natin. Ito na nga yung ating hotel! Ang pangalan niya guys ay Boracay Holiday Resort and nakuha natin siya sa Agoda sa halagang 2,415 pesos, dalaw na kami ni Mel noon. Yes, and kasama na nga dyan yung buffet breakfast tomorrow. And of course, nabook natin siya gamit ang ating affiliate link. Ilalagay na lang uli namin sa baba. And then sa comment section kung paano nyo siya magagamit. Maraming salamat po sa mga gumagamit natin affiliate link. We love you po. So ayan, his
luma talaga siya. Pero not because luma, ibig sabihin hindi siya maganda ha. Magkaiba yon. Lumang tignan yung style ng room, pero sa 2,400 pesos. Diyos ko naman. Pwedeng-pwede na Pwedeng-pwede na to. Tsaka malinis yung pinaka-room natin. Yes. And then, pagbaba nyo sa main road, konting kembot lang. Actually, sa main road talaga siya. Pero yung pinaka-entrance niya, mga 20 steps lang. Ganon. And then, going to the White Beach, syempre ilalabas din namin kayo mamaya. Punta na tayo sa pool area. Ito parang ganda dito. Ano kayang mga rooms to? Para na rin silang merong terrace. Or kahit sino pwedeng tumambay dito. Ay, hindi. Ito common area naman siguro to. Dito tayo. Maki-terrace tayo dito. Hi, Azalea! Maki-hi na lang tayo sa Azalea. Ayan o. Hi, Azalea! And then, ito naman yung Henan Garden. Hi, Helen Garden. Hi, Henan Garden. Parang sa lahat ng episode natin or series ng Boracay, ito lang yung wala tayong Henan. Explain namin sa inyo later. Charot! May pag-explain. Tara. Ay, dito pala kita na yung pool. Ay, dito. Gulong-gulo daw ako saan ako pupunta. Nakakatawa. Ito. Dito pala kitang-kita. Hindi naman kung saan kami pupunta. Ito na yung pool area. Ay! Uy, surprisingly, malaki yung pool, Oo, malaki siya. Ito yung hindi nakakailang maligo. Kasi minsan, kahit gusto mong mag-swimming, tapos kahit maganda yung pool area, nakakailang maligo. Kapag sobrang liit ng pool, parang magkakaharap na kayo. So ito hindi, malaki siya. So if ever gusto nyo nang malapit dito, tanong na lang kayo kung anong rooms yung na mga nandito. Ayan na. First time ba napasyal dito? Ay, dito po sa... Opo. Hello po. Ayan. Dito sa part na to maganda. Malaki mo. Oo, malaki siya. Tapos maaliwalas. So, hindi natin alam kung ano tong mga rooms na nandito. Kasi kung dito kayo sa rooms na to, kahit buksan nyo yung bintana, ang makikita nyo yung pool. Yes. And then, ang alam natin, meron din ditong gym. Nasa yung gym, bes? Ay, ang taray. May gym, di ba? Ayan, meron pa siyang gym doon. Wag na siguro natin pakita, bes. Dito na lang tayo. Ayan, dito naman nakikita naman siya. Visible naman. Meron namang mangilan-ngilan na equipments. So, kumbaga, yes, hindi naman ganun kabongga, pero may amenities pa din. Ang nakakatawa dito, malaki yung pool, no? Tsaka kasi open na open, kaya ang Yes. ganda niya tingnan sa picture, lalo guys, pag picture-picture na kayo. Yes, and then, ang sarap maligo. Meron niya kasi talagang pool na hindi siya inviting. Ngayon naman, lalabas na tayo from here going to the White Beach para makita na natin ang mga kaganapan, makumpleto na natin ang ating updates dito sa Boracay ngayong 2026. It's 5 p.m. Labas na tayo. Ito yung, hindi po, thank you po, hello po. Ito yung papunta ng main road. And then, dito naman yung, hello po, hello. Ano ba yung sabi ko sa foreigner? Hello po. Dito naman yung papunta ng White Beach. And baka nagtataka kayo, hindi tayo kumain. Alam nyo na, ibinukod natin yung where to eat. Lahat ng kakainan natin, pagkasamahin natin sa isang vlog. Ito yung Henan Garden. And then, madadaanan din natin yung Mandarin Bay. And Eurotel. Parang ang ganda ng sunset. Tignan natin. Sana pagpalain kaagad tayo ng ating first day na maganda ang sunset. Sa mga nakakamiss ng Boracay or pupunta pa lang ng Boracay at gusto nyo nang makita, eto na, ipapakita na kaagad namin sa inyo yung White Beach. Umamin kayo, may iba kasing talaga dating yung Boracay, Umamin kayo, unti mong yung mga daily updates ng Boracay, pinapanood natin. Diba? Masulyapan man lang yung Boracay. Ganun siyang ka-special sa atin. Lalo na kapag nakapunta ka na, parang lagi ka nang hihilahin pabalik. Yung mag-look forward ka ng pabalik ulit. Yes. Ito na. Ilalakad na namin kayo.
papunta na mismo ng White Beach. Dito pa lang nakikita nyo na ang ganda nung panahon, makulimlim, pero hindi siya umuulan. Yun nga lang, mahangin talaga siya. Hello po. Thank you po. O, ayan lang. Ganyan lang naman. Kalalakad nyo sa Boracay, maraming mag-offer sa inyo ng mga activities. Carry lang. Say no lang or say tapos na. Ganun talaga. Oo. Hanap buhay yun eh. We have to understand. Eto na siya. Ladies and gentlemen. Ay, ang tagal din natin itong hindi nakita ha. Almost 8 months ba? Oo, tagal. 6 months. Ang mga 6 months lang naman. OA lang kami. Eto na ang Boracay White Beach. Ganda pa din ng Boracay. Ay! Oo nga pala, pwede na. Gulat na gulat daw ako. Oo nga pala, pwede na nga pala. Beach bed. Yung mga beach beds. Kaya lang kasi, nung pumunta tayo rito last time, ano siya, bagat. Merong mga, ano tawag doon? Breaker. Windbreaker. Oh, pakaganda pa rin ng Boracay. Ang daming tao. Regardless kung gaano karami yung tao. Diba? Merong mga lugar na kapag maraming tao, nakakairita. Diba? Merong mga lugar na kapag maraming tao, parang nakakabawas ng ganda. But ito hindi. Ang Boracay hindi. Kahit marami ang tao, apakaganda pa din. Diba? Ganda ng Boracay. Lakad pa tayo. Pakita namin sa inyo ang Boracay! Ganda! Walang kupas. Lapit tayo. Pakita namin sa inyo kung may lumot. Meron ba? Ay, meron. Merong kaunti. Kaunting-kaunti lang. Hindi pa yung bubuo. Oo. Ayan, merong kaunti. And nandito tayo sa Station 2 to. Ayun no, buhay na buhay yung Boracay. For us lang to ha, na na-experience na natin yung ganitong month last year. Para sa amin, hindi ito yung best time for island hopping. Grabe yung hilo ko sa island hopping. Kahit party, di ba? Tapos yung yacht party din. Kasi sobrang maalon. Although, meron na. Oh, ayan oh. Buhay na buhay ang kaganapan sa Boracay. Ang daming tao. Tara, lakad pa tayo rito ng very light. Tsaka na tayo pumunta doon sa Station 3. Kasi meron pa naman tayong vlog na gagawin. Oo. Ayan oh. Ang maganda rin naman sa Boracay, yes, ang daming tao. Katulad nito, halo na yung mga foreigners, ganyan. Pero meron at meron pa rin kayong mapupuntahan. May space for you pa rin. Oh, space. And then, meron din dito mga beaches or areas na pwede ninyong masolo. Lakad pa tayo. Papunta tayo ng D-Mall na side. Isa sa pinakamatao dito sa Boracay. Lalo na mamaya kapag nag-sunset na talaga. Ito kasi talaga lumalabas yung mga tao. Ganitong oras. Ay, ito! Marami! Ito, maraming lumot. Oh, ayan, oh. Diba? Kitang-kita na dito yung lumot. Sa tapat ng Henan Regency. Okay lang. Kami naman, hindi naman kami naliligo. Hindi kami naliligo sa dagat. For the picture lang tayo. For the picture. Nagpupunta kami ng Boracay, hindi naman kami naliligo sa dagat. Kahit may, kahit may swimming pool, hindi rin kami masyadong naliligo sa swimming pool. Di ba nakakaloka? Ang Boracay talaga. For all ages. Oh, ito pa, syempre, kapag pumunta kayo dito, first time nyo, gusto nyo magpa-picture sa, ano pa tawag dyan? Sandcastle. Go for it. Kapag ka first time,
experience nyo lahat. Last time na pumunta tayo rito ng January, first time kasi ni John Paul, yung kapatid ni Enzo, kaya tayo nag-island hopping, Party yacht. nag-party yacht. Tapos nagpatrinta si John Paul. Kasi nga first time eh. Nagdahunaw mo tayo. Oo, nagnomo-nomo kami. Talagang ano na namin siya. Pina-experience namin sa kanya yung Boracay na tourist way. Pero kapag kami lang, wala kaming ganap dito. Upuan natin. Oo, muupo lang kami. Or lakad lang kami ng lakad. Ay, naaliw ako dito. Ay, ako din. Oh, not the usual Boracay color. Kung merong team white, merong team Oo, red. Team red. Ang ganda rin pala ng red for Boracay. Why not? Diba? Pwede naman tayo minsan hindi makiblend. Oh, sinuway nila yung yung color, yung trend. And ang ganda. Diba? Ganun naman yun. Pwede naman pala na kapag ka nasa Boracay, naka-red. Grabe, no? Ang dami na ring turista na banyaga. Ba't kung masyado tinatagal yung banyaga? Yung foreigners. Ang dami na ring mga foreigners. Oh. Nandito na tayo sa Les Soleil, Boracay. Dito ako dati, kumukuha ng signal. Dito malakas yung nag-upload. net. Yung data na Globe before. Globe pa ako before. Ayan, malapit na tayo sa D-Mall. And kitang-kita na kaagad kung gaano karami din yung tao dito. Dito talaga, mas marami yung tao. Nandito yung Boracay Uptown na may mga pa-acoustic dyan. Masarap din tumambay. Nakikinig lang kami. And then, ito yung favorite spot din namin dito. Kapag ka on a budget na. Nandito yung Jollibee, Mang Inasal, tsaka Chowking. Katabing-katabi yan ng D-Mall. Yes, diyan din yung may sumasayaw. Anong hotel nga yun? Mandarin. O, pero ngayon wala pa. Tapos na. Oo, tapos na. Or mamaya pa ulit. Daming tao. Oo. Eh, makikita nyo naman lahat naman sila nag-enjoy. Kanya-kanya silang ganap sa buhay. Yung mga bata naguhukay. Ayun nga, kahit hindi hello po. And ayan, may gumagawa ng mga sandcastle. Diba? Kanya-kanyang trip. And that's Boracay. Boracay is for everyone. Kaya ang sarap niyang puntahan. Ito na yung D-Mall. Ayan yung epic. Dito na lang tayo. Pakita na namin sa nakakatuwa. Ito, sige, konting lakad pa. Kasi grabe yung tao dito. Pero mas laki-laki yung short. Oo. Compared doon kanina. Kaya nga mas makikita mo mas maraming tao talaga. Kasi ang laki na nga. Kasi siya, low tide. So, kumbaga yung pinaka-beach, ang ang laki. Pero ang dami pa rin tao. Ayan, oh. Oh, i-zoom na lang natin. Para hindi na tayo dun lumakad. Ayan, oh. Tingnan nyo naman yun, guys. Oh, ayan. Ganyang karami yung tao. Of course, may crystal kayak here. And then, nandun sa bandang dulo, sa Station 1 kasi, yung island hopping. Tsaka sa Station 3 din naman meron. Yung mga activities, nandoon din yung, ano tawag dyan? Sunset. Parauselling. Parauselling. And, here's Boracay Sunset. First day pa lang natin. May pa-sunset na ganito kaganda si Boracay. Dito na natin isingit yung iPass. Gumamit ulit tayo ng iPass. Ilagay na lang namin sa ibaba
yung website para i-click nyo na lang. And then, eto, basahin ko na guys ha. So, pagka-click nyo ng website, mapupunta ka agad kayo dun sa pinaka-details. So, pipili kayo dyan, number of guests, ilan kayo. So, kapag dalawa na kagad yung pinindot nyo, or tatlo, or apat, so for the whole family na siya, or magkakaibigan. And then, pindutin nyo na lahat ng details dyan, kung kailan kayo darating, at kung kailan kayo uuwi. And then, next page na tayo. Kapag nilagay nyo yung email nyo kasi sa ibaba, magsisend siya ng OTP. And then, kapag na-click nyo na yung OTP, eto na, lalabas na yung services. So, pili lang kayo dyan kung anong services yung gusto ninyo. For example, yung Port Terminal fee, 300 pesos each yan. Kasi balikan, 150 kasi yung isa. And then, yung environmental fee, 150 pesos each. So, again, yung terminal fee, balikan kasi siya, kaya siya naging 300. Kung one way lang, 150. And then, pwede rin kayo diyang pumili. Halimbawa, na gusto nyo na bang isama yung tricycle. Meron diyang pagpipilian. I-click nyo lang kung ano yung gusto nyo i-click. And then, pwede din dyan kayong mamili kung gusto nyo na isama yung speedboat. So kami ginawa kasi namin as in DIY lang, kumbaga kasama na lang talaga mismo yung ferry. And then after nun, i-review nyo lang yung services na inabil ninyo. Lagay na lang namin dito yung dapat na babayaran ninyo. Ang total niyan ay 635 pesos kasi meron siyang convenience fee na 85 pesos. So, kay one way yan or two way or round trip yung gagawin ninyo, meron talaga siyang convenience fee na 85 pesos. So, para hindi kayo lugi, gawin nyo ng round trip. And then, question, meron ba yung mga discount? Yes, kasi per name, kapag PWD kayo, meron kayo doon i-click kapag PWD. And then kapag kinlik nyo yun, mag-upload lang kayo ng ID. And then ito naman, paano kapag senior citizens? Kapag senior citizens, automatically, kapag yung age or yung birthday ninyo yung nilagay nyo doon, or yung age nga, so kapag na-trace doon na senior citizens kayo, automatically, meron siyang discount. And then yun na, pagkatapos nun, meron na uling QR code na lalabas at yun na yung ipipresent ninyo doon pa lang sa Katiklan Jetty Port. And here's our first sunset here in Boracay. Hindi pa to fabulous. Marami pang mas fabulous na sunset dito. Aabang pa tayo. 5 nights naman tayo dito sa Boracay. So for sure, pagbibigyan tayo kahit isang apakagandang sunset. Pagkalipat niya, wala yung pen. Diba? Nakaka-inlove pa rin ang Boracay. Ano pa nga ba? Ang pinakamagandang way para i-enjoy ang Boracay? Sinasalampakan yan. Muni-muni, relax na relax, lang. gano'n. Dito sa Boracay, hindi nyo naman kailangan ng maraming ginagawa. Damahin nyo lang siya, yung vibe niya, ma-enjoy nyo na siya. Kaya nagpalipas lang tayo ng sunset. And then, maya-maya, daan tayo sa D-Mall, palabas, para lang maipakita namin sa inyo yung situation. For sure, kung gaano din karami yung tao doon. Ay, ganun mo Oo. during dinner, jump pack yung Jump pack na yun, jump pack talaga siya. So, yung ipapakita namin sa inyo later. It's 6:30. Ang kulay na ng Boracay dahil sa pailaw. Nandito lang yan sa paligid ng D-Mall. So, ganyan ang ganap dito. After ng sunset, balikan uli minsan sa hotel, ganyan. Tapos, tsaka magbibihis, and then lalabas ulit for dinner. Kaya dito, yung kahit hanggang 9 p.m., buhay na buhay. at tsaka marami pa rin yung mga restaurants na tao kasi minsan late dinner. Dahil nga tinatapos muna yung sunset. Oo. Dito na tayo sa D-Mall. Buhay na buhay ang Boracay. And then, ito yung area. So, dito tayo daan. Tingnan natin kung... Ay, naku, dito pala. Nakikinikinit ako ng jump pack. Oh. Hello po. Dito palang jump pack na.
O, yung Andox, o. Kaya hindi kami dito nag-Andox. Kapag ka-Andox, doon tayo sa Bulabog. Kasi dumadali makakuha ng pwesto. Dito, grabe. Laging puno dito yung Andox. Tapos, maliit lang. Ito yung Andox. Lagi po na, ay napila na. Kaya ang hirap ditong kumain. OMG, bakit sarado ang Mang Inasal? Isa to sa punong-puno. Sarado. Baka wala pa silang stocks kasi nagkamang Oo, holiday. Tayo tayo daw nag-conclude. Wala naman tayong matanungan. As of today, sarado. January 5. Sarado ang Mang Inasal. So, pwede naman kayo doon sa beachfront. Oo. Bukas ang Ferris wheel. Daming tao. And then, kaya din kasi talaga marami ditong tao. Pakita namin sa inyo mamaya. Dito din kasi talaga binababa yung mga may shuttle, yung mga hotels or resort na mayroong shuttles. Sa D-Mall kasi talaga binababa. Hindi pa to oras ng kain, guys, ha? Aga-aga pa to. Oo, it's 6:30 pa lang. Pagdating dito, medyo kukunti yung tao kasi konti na or wala na halos ditong kainan. Ang pinipilahan na dito yung basketball. And then, ang ganda pala. Sorry naman, na-distract ako kasi ang ganda tignan sa video. As a screen. Kasi iba-iba kasi Kulay, yes. And then, ang pinipilahan din dito ay yung Coco Mama. Ayan. Ayan ang pinipilahan dito, Coco Mama. And then, meron ditong restroom. Siyempre, hindi yan free. Ayan, palabas na tayo. Ito naman yung Budget Mart. Dito, yung karabihan ng shuttle. Dito sila ibinababa. Dito rin sila naghihintay. Ayan. Pero depende ha kung anong resort or hotel kayo ha. For example, yung Shangri-La hindi dyan. And then, ito na nga yung lake. Balabag Lake. Sayang mo itong Boracay na signage. Sana may ilaw, no? Wala pa ilaw. Wala siyang pailaw. Daming tao. And we are back at our hotel. Huwag kayong lolo-lolo dyan. Kumain kami sa labas. O, meron kaming pagkain. Malalaman nyo sa mga susunod na episode kung bakit meron tayo ditong pansit. Tinake out namin kasi itong pansit. And then meron ditong bangus. So ang ginawa namin, nakakaya naman kasi nadadalhin to sa restaurant tapos doon kami kakain. So ang ginawa namin, kami yung nag-take out. Bumili kami ng barbecue. Yung barbecue, 30 pesos lang. And then, yung kanin, 20 pesos. Hanap lang kayo kung saan kumakain yung mga employees, yung mga staff. Doon sila, diba? Kasi doon tayo makakamura. Oo, sa La Carmela, dumaan din kami, 50 pesos to. O doon, 30 pesos lang. So anyways, kamusta ba ang Boracay now? Yes, sobra siyang matao. Pero, to be honest naman, hindi naman yun makakasira. Actually, yung tao kasi dito sa Boracay, nakakalagdag siya ng ganda. Yes. Kasi ang tao. Oo. And also, kapag ayaw nyo naman sa maraming tao, meron at meron pa rin kayong matatambayan or mapupuntahan. Pwede kayong pumunta doon sa dulo ng Station 3, pwede rin naman doon sa Station 1. And then, pagdating naman sa hotel, so guys, isingit na lang natin dito, ayan, ipapakita namin sa inyo yung restaurant at saka yung buffet breakfast ng ating hotel para hindi na masyadong mahaba yung magiging vlog natin. Ayan, ito na yun mismo yung napapanood ninyo ngayon. Pagdating naman sa wifi guys, okay yung wifi, working well, tapos yung data sa loob ng pinakakwarto natin, wala. Oo, or meron man siguro Sobrang 1 bar hina, 1 lang, bar. ganyan. And then malakas siya. Pero nag-upload ako, parang yung 40 minutes video, nasa 4 hours. So, pero kapag ka nag-work from home kayo, emails, tapos social media,
okay na okay yung wifi natin. So ayan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa pagbalik natin dito sa Boracay. Syempre gagawa tayo ng mga 4 or 5 vlogs para mas ma-feel ninyo ang vibe dito sa Boracay. At kung pupunta kayo rito, mas ma-excite Oo. kayo. At kung- Ayun, yun talaga Oo. yung pinakagulo, yung mas ma-excite natin Oo, sila. at kung galing na kayo dito, mapabalik namin kayo. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye, everyone. Hmm.